Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi ho maganda gabi nyo. Ulitin natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. I invite you to go back to the first reading and seriously consider what we heard from the prophet Jeremiah. Alam niyo po, pag binalikan natin yung first reading, ang makikita natin, listahan ng reklamo. Listahan ng reklamo ni Propeta Jeremias sa Diyos. Because Jeremiah was speaking of the Word of God, he said, Lord, they mock me, they laugh at me. I face violence, I face outrage, derision, and reproach. Yan ang reklamo ng propeta sa Diyos. Pinagtatawanan po ako, inuuyam, niloloko, humaharap ako sa karahasan, pagkasira. Baka nga gusto pa siyang saktan. Sa madaling sabi, gusto siyang pahintuin. Gusto siyang tapusin. And yet, at the end of the first reading, Jeremiah revealed to us his experience of his mission from God. And yet, even with these difficulties, I cannot stop doing the mission of God. It is like a fire burning in my heart. Kahit ganito kahirap, hindi ko mapigilan yung sarili ko na maglingkod pa rin sa Diyos, sapagkat para itong apoy na nag-aalab sa aking puso. Parang apoy na nag-aalab sa aking puso. Minsan po ay nagmisa ako sa Center for the Blind Children sa Margareta Home sa Project 4. So ito po ay mga batang bulag. At ito rin po sa aking homily, ito rin po yung pinag-uusapan namin, nag-aalab na apoy. At gusto kong malaman kung alam ito ng mga bata kahit sila'y bulag. So tinanong ko sila, alam nyo ba yung nag-aalab na apoy? Opo, sagot sa akin. So sabi ko, yung apoy ng posporo, nag-aalab ba yun? Hindi po, sabi nila. Yung apoy ng kalan, nag-aalab ba yun? Hindi po, sabi nila. Yung apoy ng kandila, nag-aalab ba yun? Hindi po, sabi nila. So sabi ko, ano ang nag-aalab na apoy? Nagtaas ng kamay yung isang bata, bulag. Sabi niya, Father, kapag tayo ay nagsiga at maraming kahoy, malaking siga, yan ang nag-aalab na apoy. So tinanong ko sila, paano kaya nila nalaman yun? Ano? Bulag eh. Sabi nila, Father, dahil sa init. Iba ang init nung apoy sa posporo, yung apoy sa kalan, yung apoy sa kandila. Ibang-iba ang apoy ng isang malaking siga. Nag-aalab na apoy. Siguro nga, sa bawat isa sa atin, may apoy sa atin ng pananampalataya. Siguro, sa bawat isa sa atin, may apoy sa atin ng paglilingkod. Siguro nga, sa bawat isa sa atin, may apoy sa atin ng pananalig. May apoy sa atin ng pagmamalasakit. Siguro mayroong apoy sa atin. Pero ang tanong, anong klasing apoy? Nag-aalab ba ang apoy ng pananalig sa Diyos? Baka naman apoy na katulad ng sa posporo.
Baka naman apoy na katulad ng sakalan. Baka naman apoy ng katulad ng sa kandila. Ang apoy ng pananampalataya na nasa ating puso, nag-aalab ba tulad ng isang malaking siga? This fire that burns brightly in our hearts, according to Father Ron Rolheiser, this is an invitation to grow from being good to becoming great. This fire that burns brightly in our hearts is an invitation from being good to become great. Kung ang pananampalataya natin ay okay lang, kailangan hindi lang okay. Ang nag-aalab na apoy dapat ay okay na pananampalataya. And this is what we heard from Jesus in the gospel today. Sabi ni Jesus, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. If we take this seriously, we will be great in the eyes of God. To be good, love yourself. But to be great, you choose to put the other first before yourself. Yung mahalin ang sarili, okay yun. Pero mas okay kung uunahin ang iba bago ang sarili. To be good, you take up your own cross. But to be great, even when you carry your own cross, you help others carry their cross. Yung balikatin mo, yung krus mo, okay yun. Pero mas okay kung habang binabalikat mo yung krus mo, marunong kang tumulong sa kapwa na balikatin din nila ang kanilang krus. To be good, you choose to follow Jesus. But to be great, you choose to follow Jesus even to Calvary, again and again and again. Yung sumunod kay Jesus, okay yun. Pero mas okay kung susunod kay Jesus kahit sa Kalbaryo, kahit sa krus, at kahit makailang ulit. Hindi pinanghihinaan ng loob, hindi nawawala ng pag-asa. To be great means no half measures, no half-heartedness, no 50-50 commitment. To be great is total 100% absolute surrender to God. Naniniwala po ako, lahat tayo may apoy ng pananampalataya. Naniniwala ako, lahat tayo may apoy ng pananalig, sapagkat lahat tayo marunong magdasal, lahat tayo nagsisimba, lahat tayo kahit papano nagmamalasakit. Lahat sa atin may apoy ng pananampalataya. Pero ang tanong, anong klaseng apoy? Yung apoy ba na katulad ng sa kandila? Yung apoy ba na katulad ng sakalan? Yung apoy ba na katulad ng sa posporo? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Diyos, nag-aalab na apoy ng pananampalataya.
nag-aalab. This, I believe that we are all good. But my dear friends, who among us is ready to be great? Amen.